Okay, so let's start. First of all, let me introduce myself. I am CryptoCham Trader, okay? And admin ako and founder ako ng CryptoCham community. So, for this type of session, tuturuan ko kayo kung paano mag-top-down analysis sa market. So, makikita nyo dito yung list ng sinend ko sa inyo. Okay? Yung types of traders, basic and advanced time frame, basic and advanced entry, top-down analysis, key levels, and price relatively. So, after nitong session na to, pwede kang malinawan sa chart and alam mo yung ginagawa mo nang hindi nanguhula. Okay? So, punta muna tayo dito sa types of traders and time frame. So, most of the time, pag yung traders walang proper guidance, hindi nila alam kung anong klaseng trader sila. Which is, yun yung very important malaman kung anong klaseng trader ka. So, nakakategorize na to and i-zoom in ko sa inyo. Yan, so 4 lang yung nilagay ko dito. We have scalper, day trader, swing trader, and position trader. Okay? And nandito yung corresponding time, yung goal, yung trades per day, tsaka yung pros and cons. So, mag-start tayo sa scalper. Sa scalper, usually, sila yung mga trader na nagta-trade ng 30 minutes below. Okay? So, kung makikita mo tong 1 minute to 5 minutes, 15 minutes to 30 minutes, later, i-explain ko yan. Hi, good afternoon, Lance. Sorry, naka-live din ako sa TikTok tsaka sa Facebook. Kaya makikita nyo yung ibang comment na wala dito sa inyo. So, yung goal ng scalper is ma-maximize yung small price movements. So, hindi ka affected ng pump and dumps ng market kasi sa maliliit na galaw niya, nakakasabay ka. Sila yung scalper. Mabilis ang trades. So, yung trades per day ng scalper, 10 plus per day. More than. Okay? Execute ng execute. In and out ng in and out. May na ba yung audio? Hello? 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 Hala? Wala pa nga eh. So yan, mahina pa rin ba? Layo ng mic ko eh. Ba't mahina? Wait lang. Lakasan ko para sa inyo. Ay, okay na? Okay, nilapit ko lang. Filters. May noise gate kasi para hindi maingay. Hello. Okay, gate. Game, tuloy. So, nasa na tayo? Ay, sorry. Yung mga nahihinaan nandun sa Facebook, yun dito sa sa TikTok, okay lang sila. So, may pros and cons din yung mga scalper. Ang pros nito, more trading opportunity. Hindi ka mauubusan ng trade sa market kasi nga, you are maximizing the small price movement. Fast returns and less exposure to overnight risk. Hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal kasi profit is profit, quick profits talaga siya, fast returns. Tapos, hindi ka na magtataka sa overnight. Makakatulog ka kasi pwede mong i-close lahat ng trades mo pag matutulog ka na. Wala nang risk na mag-overnight pa siya tapos kinabukasan liquidated ka. Okay, good. So, ano naman yung cons nito? Yung side effect. Stressful and draining siya. Okay? Stressfully draining, mentally draining siya kasi nakafocus ka sa chart tapos in and out ka ng in and out. Especially kung sunod-sunod yung losses mo, baka hindi mo ma-take yung pressure. Okay? And nakikita mo na sobrang dami mong losses. Lastly, requires focus and time. Kailangan mong screen time ng madalas dito and nakafocus ka talaga. Hindi to pwedeng nasa work ka and may ginagawa ka dahil you are maximizing 30 minutes below. Pag hindi mo yan na-observe, baka ina-snap lang, ma-liquidate ka or ma-SL ka ng agad-agad. Okay? So, yan yung pros and cons.
After nito, mag-Q&A tayo. Day trader. Okay. Majority lang kilala ko sa market, scalper talaga. Yung proper is day trader. Kasi meron tong clear point. So, yung time ng day trader, take note sa time frame 5 minutes to 15 minutes, 1 hour to 4 hours. Later, explain ko bakit maraming time. Ang goal ng day trader is intraday trends. Makapture mo yung daily trend lang ng market and yung trades per day, 3 to 5 trades per day. Okay? With journal and with backtesting. Ang pros and cons lang ng day trader is no overnight risk. Pag day trader kasi, matatapos yung trade mo on a daily basis. Okay? It doesn't matter kung profit ka or negative ka. Pag natapos yung day, tatapusin mo talaga siya. Kasi day trader ka. Hindi siya mag-overnight. Meron pa ditong clear schedule for the day. Pag day trader ka kasi, alam mo yung set ng day mo na matatapos lang yung trades mo on this day. Okay? Hindi mo siya i-hold ng sobrang tagal. Coach, lumilipad pa. Hindi mo pa rin siya i-hold kasi nga, nakasunod ka sa plan mo na you are a day trader and nagte-trade ka lang on a daily basis. Ano yung cons ng day trader? Screen time to confirm. So, pag day trader ka kasi at matagal-tagal medyo yung galaw ng market, kailangan mo siyang balik-balikan on a daily basis or every hour para i-check yung confirmation mo sa market. Okay? And unpredictable volatility. Pag sinabing unpredictable volatility, hindi mo sure sa market kung diretso ba siyang up or down. Kung sa market, sabihin natin today, August 13, yung market is sideways lang. Walang trade na mangyayari sa'yo kasi you are waiting sa volatility. Okay? Unpredictable siya pag daily yung movement. Proceed. Swing trader, okay? So, alam ng community ko na swing trader ako and matagal ako mag-position. Minamaximize ko yung 1 hour to 4 hours, 1 day to 1 week. Ayan yung time frame. Okay? Ang goal dito is medium term trends. Ito yung mga swing highs and swing lows na nakaka-capture. So, ang trades dito per day, actually hindi to per day, 3 to 5 per week. Kasi matagal yung confirmation niya. Imagine pag nagko-confirm ako ng candle sa 4 hours, kailangan mag-print ng candle ng 4 hours, 4 hours, 4 hours para magkaroon ako ng confirmation or hint na magkaroon siya ng trading range. Kaya matagal yung execution ng swing trader and patience lang talaga. Pros and cons nito is less screen time. Kaya tingnan nyo dito, nakaka-session tayo, meron tayong mentoring, kahit may open trades ako kasi matagal yung capture niya. Nakuha mo yung deep, tapos ika-capture mo siya sa peak. So, less screen time. Lalo na pag busy ka and maraming kang ginagawa. Can capture big profit, okay? Ngayon, pag swing trader ka and kina-capture mo yung malalaking swing ng market, hindi ka papayag na yung profit mo dyan is sobrang liit lang. Okay? Sayang naman yung galaw ng market kung i-risk mo dyan is few dollars lang. Kaya kailangan dito sa swing trader, patience yung kailangan nating ilaban. Okay? Ang problem lang dito sa swing trader is risk for emotional trigger. Pag sinabing risk for emotional trigger, profit na siya minsan 2,000% na Tapos bababa pa siya ng 300%. So, doon nati-trigger yung emotion ng swing trader. Kumbaga, ilang waves yung dadaanan mo. Nag-up na siya, nag-down pa siya, nag-up ulit, tas nag-down pa siya. Pero hindi mo gagalawin yung setup mo. Kasi, supposed to be, gano'n naman talaga yung galaw ng market. Problem lang is, matitrigger niya yung emotion mo na, uy, lumipad pa to, uy, bababa na. Yung fear and greed, especially. Okay? So, para lang ata yun sa swing malalaki ang BB. So, position trader. Sa position trader, ang time nila is daily, pwedeng weekly or monthly.
when you say position trader, para lang naman tong spot. Pag sinabi mong spot, sabi natin bibili ka ng BTC sa 2020. Binili mong BTC is nasa around 30K. Okay, 30K pa lang si BTC. Hahayaan mo lang siya sa spot. Kasi sa position trader, more sila sa fundamentals. Hindi sila nag-in and out sa market. More on long-term trader sila. So, goal nila is makapture yung macro moves. Like yung pinaka-bottom ng BTC, parang bull run to, parang bear market to bull run. Okay? Trades per day nila based on capital and holdings. So, majority sa inyo merong mga spots, 'di ba? Yung iba negative, yung iba ipet. Pero hindi nyo siya sinesell. Kasi, for long term yon pag spot. Hindi naman mawawala yon pero bababa lang yung value niya. And, syempre, nakaka-stress din yan. So, syempre, kung marami kang capital, marami kang opportunity na mag-bid or mag-invest sa kung ano-anong tokens or crypto na mariresearch mo na good sa criteria mo. So, ang pros and cons ng position trader. Minimal screen time. Actually, hindi mo na kailangan gumamit ng trading view. For entry lang yon. Ang need mo lang dito is matinding research kung yung binibid mong coin ay may gagawin for the long term. So, bigay kayo ng example na coin. Any coin. Na i-example ko lang. TikTok. ETH. O sabihin natin si ETH. Galing sa TikTok. ETH, maganda yung ecosystem. Strong. Okay. Or yung SUI. May mga purpose siya in the long run. Ibig sabihin, pag nag-bid ka sa SUI, hindi mo na siya kailangan i-check. Kailangan mo lang intindihin yung tokenomics niya, yung project niya for the next 2026, 2027, and so on. Then, magkakaroon ka ng idea na yung investment mo sa ETH or sa SUI or sa Wild or sa ARB, maganda. Okay? Hindi mo siya in and out. So, kahit bumabagsak yung hold mo na Wild, SUI, Arbitrum, Ethereum, hindi ka kakabahan kasi maganda yung project or yung narrative na research mo. Yan, Cubic, Walrus, depende yan sa research. XRP. So, another pros nito is minimize short-term noise. So, let's say, ako nakapasok sa BTC ng 112K. Ngayon, pag bumabagsak si BTC, nasa 122 siya, bumabagsak siya ng 118K. Hindi ako kakabahan dun kasi yung entry ko nasa peak ng bottom, nasa 112K. Kaya, minimize niya yung short-term noise. Kaya kung may mga hold kayo na, yan, yung mga pinagsasend nyo, Wild, SUI, Arbitrum, B3, Walrus, Cubic, ING, XRP, ETH, kung maganda yung narrative niyan, pasok sa research nyo, pasok sa personal criteria nyo, then kahit bumabagsak yan, hindi kayo kakabahan, hindi kayo magsasell. Kasi naniniwala kayo sa project ng token, kaya nga kayo nag-invest dyan. Ano naman yung cons ng position trader? Required yung research dito. More on reading. Kailangan mong basahin yung project niyan. Hindi yung dahil sinabi lang ng tao na mag-invest ka dito is mag-i-invest ka na. Kailangan mong i-research yung personal investment mo kasi money mo yan. Let's say for example, mag-i-invest ka sa isang bagay or gagastos ka ng, sabi natin, sapatos. Kailangan yung sapatos na gusto mo, hindi yung gusto ng iba. Okay? Personally para sa'yo. Lastly, capital for long periods. Naka-hold yung capital mo for long periods. So, mag-example na ako dito. Let's say bumili ako sa Wild token or sa Ethereum ng nasa 5,000 pa si Ethereum. So, around December pa ata yun. For example lang. Ibig sabihin, pag nag-hold ako ng Ethereum, bumili ako sa 5,000 and bumaba pa siya ng 2,000 or 1,500, yung capital ko naka-hold for long term. Hindi ko siya mawi-withdraw. Hindi ko siya magagamit. Kasi naka-invest siya. Kaya siya capital for long periods. Hindi mo siya magagamit. Pag withdraw mo siya, ibig sabihin, tinanggap mo yung loss ng ETH. Okay? Kaya hindi mo magamit yung funds mo.
ISO 2002. Okay? Next. So, yung scalper, hindi nyo alam kung para saan kayo dito. Eto, intindihin nyo to. Yung scalper, best to for people with fast decision-making skills. Ito yung mga walang pasensya sa market, focus at with no distraction. Kung gusto nyo mag-in and out and hindi nyo kaya yung nag-aantay, hindi nyo kaya yung patience ng pag-aantay sa market, then you should go sa scalper. Okay? Yung mabilis ang decision na long, okay? Close, then take profit. Day trader, best for people who want frequent but not constant trading. Sila lang yung gustong palagi nagte-trade pero ayaw din nilang masyadong nagte-trade or babad sa chart. So, you can go sa day trading. Swing trader, okay? Best for people with busy jobs. Lalo na kung may trabaho ka, may sideline, may ginagawa ka, may binabantayan, or may school ka, or someone who does not wish to undergo continuous monitoring. Actually, pag swing trader ka, hindi mo kailangan tumingin ng chart from time to time. Kasi matagal yung galaw ng market sa swing trader. Position trader, best for investor mindset. Pag long term yung mindset mo, wala sa'yo kahit bumabagsak yung market or bear market. Invest ka lang ng invest for investor mindset. People with a long-term outlook. So, ito yung hindi nila ginagawang daily income yung trading kasi kahit bumagsak yung market, nag-i-invest pa rin sila. Siguro may other source of income. Okay? And kailangan nyo maintindihan yung advantage and disadvantage nito para hindi ka maligaw sa chart. Okay? Question. Ine-establish ko lang yung basic para hindi kayo maligaw pag pumunta na tayo sa technicals, which is nandito sa susunod na mga slides. Go, question. Hindi ko masasabi kung para saan kayo dyan, scalper, day trader, swing trader, or position trader. Kayo makakaalam yan based on your personality. No question? Proceed. Kaya sa community, pag sinabi nilang, uy, dump na yung market. Tapos chinek ko, hindi naman siya dump sa time frame ko kasi yung time frame ko nasa 1 day or 4 hours. Mga ganon. So, any question? Sa swing, question sa Facebook. Sa swing coach, kalimitan ba may week na walang trade? Actually, pag yung strategy mo, hindi pumasok within the week, wala ka nakitang strategy. Most of the time, wala kang trade. Kung may specific strategy ka lang na sinusunod, let's say for example, nagte-trade ka lang sa order block, buong week, walang pinakitang order block. Ibig sabihin, wala kang trade na may execute. Position trader, mas okay po para sa may mga work. No need na tumingin sa chart, spot trading. Okay? So, next. Makaka-receive kayo ng copy nitong PDF. So, make sure hanapin nyo yung sarili nyo dyan para hindi kayo maligaw. Kasi lalo na pag nagbabasa kayo sa mga public community or sa iba-iba, meron dyan scalper, meron day trader. Mamimix yung mindset nyo. So, ito muna establish nyo. Next. Punta tayo sa basic and advanced time frames. Anong time frame naman yung possible? Depende sa types of trader ka. Okay? So, andyan pa rin yung scalper, day trader, swing trader, and position trader. Then, papakita ko sa inyo yung basic and yung advanced. Punta muna tayo sa basic. Pag sinabing basic, one time frame only. This is beginner friendly kaya sinama ko yung basic and advanced para at least alam nyo na paano kayo explore sa market. Kaya yung topic dito is basic strategy in advanced trading. Mabilis ba ako magsalita? Walang preno no?
Hello, mabilis ba ako magsalita? Hello, wala sumasagot. Sakto lang. May natututunan naman. Ox lang. Mas maganda yung ganyan, hindi nakakaantok. Galing, no? Sasend ko sa inyo to sa Telegram. Kayo mag-alala. Baka makita nyo to binibenta sa iba. Bibigay ko lang sa inyo to ng free. By the way, ginawa ko yan. Kaya effort talaga to para sa inyo. Okay, game. So, ang basic time frame ng basic trader, yung newbie lang. Okay? Kung ikaw nag-i-start pa lang, kaya para sa iyo rin to. Huwag kang ma-mix up sa multi-time frame. Pwede kang pumili ng isang time frame mo, 15 minutes. Kung scalper ka, day trader, 1 hour, swing trader, 4 hours, or position trader, 1 week. Doon mo makikita yon kung saang time frame ka pipili. Let's say for example, scalper. Balik tayo sa kabila. Ayan yung time frame nila for scalper. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, or 30 minutes. Diyan ka lang pipili. Okay? So, dito, yan, isang time frame lang. Ibig sabihin, pag nagbukas ka ng chart, day trader ka, 1 hour time frame mo, dun ka lang magte-trade. Dun mo na i-execute yung entry mo, yung SL mo, tsaka yung TP mo. Hindi ka na bababa ng 15 minutes, ng 5 minutes. Wala nang ganon. 1 hour lang. And later, papakita ko sa inyo. So, sa advance naman, dito pumapasok yung multi-time frame. Mako-confuse ka dito pag basic ka tapos nagmo-multi-time frame ka kasi hindi mo alam yung galaw ng multiple time frame. And i-explain ko sa inyo yung division nito. Nadi-divide yung multi-time frame sa bias, sa analysis, technical analysis and point of interest, yung POI, yung TA, technical analysis. Then, 1 minute is yung confirmation, yung con, and yung entry. Okay. Let's say for example, scalper. Sa scalper, pupunta ka sa 15 minutes to check kung ano yung bias ng market. Let's say ang bias ng market is bullish. Okay, goods. Yun lang. Yun lang yung need mo. Pupunta ka naman sa analysis ng 5 minutes. Dapat yung analysis mo sa 5 minutes nag-a-align sa 15 minutes mo na bias. Dapat yung nakikita mo sa 5 minutes analysis mo, bullish pa rin yung market. It means, nag-align yung 15 minutes at saka yung 5 minutes mo. And pag nag-align na sila, pwede ka nang bumaba sa 1 minute para kunin yung refined entry with confirmation yan. So, ulit 15 minutes, bias mo, long. Nag-technical analysis ka sa 5 minutes, nakahanap ka ng POI or point of interest kung saan ka magte-trade, long pa din yung nakikita mo. Ngayon, pag pumunta ka sa 1 minute, ang gagawin mo lang dyan, confirmation and yung entry. Okay? So, punta tayo sa day trader. Same thing din dito. 4 hours, bias, technical analysis ka sa 15 minutes, and entry ka sa 5 minutes. Maganda to makapture nyo kasi less risk to pag bumababa ka ng lower time frame. Pero marami siyang noise and confusion. Sample confusion. Bias mo sa 4 hours, bullish. Pagkadating mo sa 15 minutes analysis, bumabagsak yung market. Ngayon, you have the question na, ano ba talaga susundin ko? 4 hours yung bullish, tapos yung 15 minutes bumabagsak. Paano ko ilolong to ngayon? So, bago ka pa pumasok sa 5 minutes, ayusin mo muna yung question mo dito sa 15 minutes. Bakit ba siya bumabagsak? Retracement, reversal na ba, and so on. Okay? So, swing trader, same thing lang din. 1 day bias, 4 hours yung analysis, then 1 hour yung entry. By the way, itong time frame na to, example lang yan,
Pero kayo pipili ng time frame nyo ha. I-align nyo kung scalper kayo, day trader, or swing trader. Etong mga nilagay ko dito, for example lang yan, pero pwede nyo yan gamitin. Position trader, 1 week, monthly, weekly, or daily. Kasi pag chinek ko sabihin natin si Fartcoin sa daily or sa weekly, nasa bottom pa siya, bibili lang ako doon, then hayaan ko na siya for 1 year. Okay? Kasi position trader. Sabi natin, bottom pa si Wild. Si Wild galing sa $11, ngayon nasa around $2. So yun, good to buy sa akin si Wild. So, bibilin ko lang siya, then hayaan ko na siya for next year or next year kung maganda si Wild. Okay? So, punta tayo sa importance. Yung importance, higher time frame, binibigyan kanya ng bigger picture of the market. Tinutulungan kanya i-avoid yung mga trading against the trend. Okay? Kasi nakikita mo yung bigger picture. So, pag may bumabagsak na konting red lang, hindi ka kakabahan kasi yung bigger picture na nakikita mo, bullish. Okay? Yun yung higher time frame. Yung medium time frame, itong TA or analysis, kailangan ma-align mo lang siya sa higher time frame. Kumbaga sa higher time frame, bullish ka. Sa medium time frame, kailangan bullish din yung nakikita mong analysis. Kaya hindi ka pwede mag-marry ng bias na dahil nakaposition ka ng long, ang nakikita mo na lang puro long. Okay? Open your eyes na makita yung possibilities na bumaba yung market kahit naka-long position ka. So, this is where you apply your analysis to see if the market is moving in the same direction. So, yun yung goal ng medium time frame. Dapat, same direction siya sa higher time frame mo para hindi ka ma-confuse. Lower time frame, pinoprovide niya yung best entry price with a lower amount of risk. So later may example ako dito sa chart, papakita ko sa inyo. Para lang makuha mo yung pinakamaliit na possible price at lumiit yung stop loss mo pag binaba mo siya sa lower time frame. Pero again disclaimer, risky bumababa sa lower time frame kasi masyadong makalat yung market or magulo. Kaya kailangan mo ng matinding refinement. So, ito yung example. Basic and entry. Basic and advanced entry. So, example BTC. Ito, BTC. Dito kayo mag-focus sa chart. Itong BTC, one day to, kinuha ko lang tong 112K. Hindi ko to entry example lang to. Ganyan yung entry niya. Makikita nyo yung stop loss, sobrang kapal. And yung TP niya is all-time high. Ano lang yan? One day trade. Basic, one time frame, one day. Nakakita ka ng ganyan, polarity, pumasok ka na. That's it. Basic. Okay? So, ang risk-reward ng basic is 1:3. Ibig sabihin, kung ang margin mo dito is $100, by the time na pumunta si BTC sa take profit mo, meron ka ng $300. Pag natalo ka, matatalo ka ng $100. Okay? So, clean, basic. Dali, no? Isa lang. Muna tayo sa advance. Same example, advanced BTC. Okay. Ano yung makikita natin dito? Una, lang, bias. Nasa one day tayo. Ang chinek natin, yung bias ng market. Okay, bullish. Correct. One na yan First bias. Ngayon, bababa ka na sa lower time frame. This is 4 hours. Yung 4 hours mo, tumapik na sa line ng one day. Ito yung line ng one day, yung arrow. Tumapik na yung 4 hours mo doon. Okay? Price reacted to higher time frame bias line. Ibig sabihin, nag-a-align yung 4 hours sa one day. Yan, nakakita ka ng analysis. Yan, i-apply mo yung apply mo dito yung strategy mo. Supply and demand, support and resistance, SMC, ICT, Judas swing, polarity, OTE, Fibonacci, ikaw bahala. So yan. Then ilalagay mo dyan, sabihin natin supply and demand. Nilagay ko yung supply and demand. Nakikita nyo ba?
Okay. So, by the time na lumabas si market doon, tapos na-top niya yung supply, yung demand mo, baba ka sa 1 hour for confirmation and entry. O, sabihin natin, this is 1 hour. Ayan. This is for us, tumaas na si market, then bumaba siya dito. Ayan na yung confirmation and entry mo, 1 hour. Price stop in our demand area, look for long position entry. So, dyan ka na maghahanap ng entry. Okay? So, galing ka sa 1 day, nag-align sa 4 hours, nag-align sa 1 hour, and then now, nakakuha ka na ng magandang best price for entry. So, ano itsura ng entry point mo? Ganito. Okay? Ito na yung POV ng nag-refine ng entry. Mapapansin mo na yung stop loss niya naging mas maliit, less risk. Tapos, naipasok mo siya dun sa pinaka best possible entry price. Then, same target. Anong difference niya dun sa basic? Sa basic, nakakuha ka ng 1:3. Sa advance, nakakuha ka ng 1:8. Meaning, yung $100 mo, if nag-bid ka dyan and nag-take profit sa advance, ang makukuha mo dyan na take profit overall is $800. Okay? Dahil na-maximize mo yung refinement na ganito. Then, most possible din na lumiit yung risk mo dito kasi nga, nagre-refine ka. Okay. Clean tayo dito. So, ito yung pros and cons ng multi-time frame. Sobrang dami niyang chine-check. Bias, then lagay ka PO analysis, then entry, and so on. Question dito. Yan, malalatag ko na sa inyo yan. After nito, magiging madali na lang sa inyo lahat ng makikita nyo sa chart. 5:32 na. Okay. More time to go. Need a break? O need nyo ng KitKat? Question. Sa TikTok or sa YouTube? Sa TikTok or sa YouTube? Sa TikTok or sa Facebook? May gifter. Question. No question? Sure ah? Proceed na coach kasi malapit na ako mo. Ayan, dumami tuloy yung question nyo. May patterns po ba ng days kung Monday dump, Tuesday pump? Walang specific yung sinasabi mo, Raymark. Hindi natin ma-predict yan. Kasi bias ko this week, bearish eh. Pero ginawa niyo yung bearish Monday and Tuesday lang. So, kasi kung ma-assume natin na yung Monday dump, yung Tuesday pump, mga ganun, magiging madali lang sana yung trading. Pero hindi kasi natin ma-assume yung ganong movement. Meron sana nakalimutan ko. Wait lang, may tanong dito sa TikTok. Ay, sa TikTok. Paano ang tamang entry? So, nakalimutan mo tanong mo, boss? Pasok tayo sa chart for another example. Bigyan niyo ako ng coin. Bigyan niyo ako ng coin, tapos
Anong gagamitin ko dito? Scalper, day trader, or swing trader? Delay ba talaga ako? Feeling ko delay ako. Walrus. Wal yun, di ba? Okay, anong gagamitin ko? Day trader, day trader. Okay, so ang time frame na pipiliin natin sa day trader, ito, 4 hours, 15 minutes, and 5 minutes. Try natin i-apply. So, yung basic lang din. So, sa 4 hours, click mo yung time frame mo sa 4 hours. And, hanapin mo yung bias mo dito. So, sige, kayo na magsabi. Anong bias nyo dito? Give me your bias. Ita-take ko kahit anong sabihin nyo. Okay, bullish. Bullish sa TikTok. So, bullish. Then, goods na yung bias mo sa bullish. Punta na tayo sa, ano yung next time frame dito? Kunin natin to. $15 minutes. Okay. So, within 15 minutes, dito sa area na to, since bullish yung market mo, itong itatap niya na to, na POI, dyan mo i-apply yan. 4 hours POI to. Sabihin natin, this is your demand. Hindi yan basta-basta POI. 4 hours POI yan. Anong nangyari dun? Okay? Kung gusto mag-antay ng 4 hours POI, nandito sa demand sa baba. What if dito lang tayo sa entry na to? And papasok tayo ng entry. And ang nakikita kong analysis dito, yung favorite ko. Ano yung favorite ko? Sige, ano yung favorite ko? Polarity. Ang bibilis mag-reply nung nasa TikTok. Ayan, sasabihin natin kukunin ko to. Dito, ito na yung ina-apply ko, yung analysis ko and yung POI. So, ito yung POI ko ngayon. Hindi ako magte-trade hanggat si market, itong market na to, hindi siya bumabalik dito sa POI. Okay? Supposed to be, ganito yung entry ko dapat dyan. Ganyan. Next. Ano yung pinagagawa niyo sa comment section? Okay. Ngayon, si price, sabihin natin, etong 15 minutes, bumalik na dito. Bababa. Bakit ba ako nasa 15 minutes? Okay, date. Bababain ko siya sa 5 minutes. And maghahanap ako ng confirmation dito sa area na to kung ano yung ginagawa ni market. Let's say for example, wait lang mamamatay yung sa TikTok ng 5 minutes, then magla-live ako ulit. Let's say for example dito, ang nakita ko is etong candle lang na bullish reaction. Isa lang sa confirmation to. For example, yan yung nakita ko dyan. Okay? And papasok na ako dyan. Then, instead na ganito yung position ko sa 15 minutes, na ibaba ko siya ng 5 minutes ng ganito. Papasok ako sa closing yan, tapos yung SL ko is nandito sa bottom. Same target kung saan to tumaas. Baka kasi umabot pa siya dito bago siya bumaba na ganun. So, ibig sabihin, yung high na yon, yung last, yun yung tatargetin natin. Okay, gets?
na-refine yung entry ko from 4 hours, 15 minutes, and 5 minutes. Tigilan nyo yan, ha. Kulang na lang kayo magsabihan dyan, eh. Dinadamay nyo lang ako, eh. Pero possible, coach, babaan niya yung 4 hours kaso matagal yan. Yes, matagal. So, ito yung importance ng 1 minute and 15 minutes analysis na confirmation. Pag dito kasi sa polarity ko, wala akong nakitang confirmation and nakita ko si market is willing bumagsak pababa, kaya mo i-apply yung confirmation mo. Then, babalik ka sa 15 minutes para maghanap ulit ng POI. Saan naman siya pwedeng bumagsak ulit? Baka pwede niya i-sweep tong market dito or yung liquidity. So, yung POI ko dito, cancel na. Walang long na nangyari kasi binabaan ng market. Waiting ako ulit sa area na to. And pag bumalik ulit si market ng 15 minutes dyan, bababain ko siya sa 5 minutes to check for confirmation and entry. Pag hindi niya ginawa ulit to, willing pa rin siyang bumaba, then mag-aantay ako sa 4 hours dito sa demand. So, gets? Polarity is yung previous low niya, ginawa lang niyang previous high, yung dito sa gitna. Ito, yung previous high niya, ginawa niya lang top sa low. Okay, goods na tayo dito. Pero tignan nyo yung basic entry sa 4 hours. Bullish sa 4 hours, nakita ko dito ng demand. Ilalong ko na siya ng ganon. And targetin ko to. Or kung saan man siya tumaas. Yan yung basic. Hindi ka na bababa ng time frame. Hindi ka na magre-refine. Ganyan lang. Isang time frame lang. And helpful talaga to. Sobra. Kala nyo lang need nyo bumaba ng time frame pero pwede nyo rin gawin to. Minsan ginagawa ko to. Yung naglilimit lang. For example, this is your resistance, tas alam mong babagsak siya dyan, then short mo na lang siya dyan with confirmation and target ka ng decent lang. Okay? So, proceed tayo sa next. Any question? May gusto ka pa sabihin? Encoder? Ang ingay nila sa Facebook. Live din dito sa TikTok kasi. Anyways, proceed. Wala nang question dito sa basic entry and advance. Tutuloy ko to. Okay, doon na tayo sa top-down analysis. Wala na rin sa TikTok. So, pag sinabing top-down analysis, ito lang naman yung galing ka sa higher time frame, pababa sa lower time frame. Okay? And, may example din ako nito. Chill lang kayo. Need nyo ng break? Need nyo ng KitKat? CR break? Ano to? Classroom? Okay, after nito. Top-down analysis is you start from a higher time frame chart and move down to your lower time frame entry. Yun yung completion ng top-down analysis. From higher time frame bias down to your last entry hanggang execution. Yung snipe, paano ko mag-snipe? Sige, mamaya, snipe tayo. So, the goal is to align your higher time frame and lower time frame analysis. Ayun na, yung alignment.
Ibig sabihin lang, kailangan nagkakasundo na yung higher time frame mo bullish, yung medium time frame mo bullish, yung lower time frame mo bullish. If the price correlate with each other, proceed to entry. Makaka-execute ka. From 4 hours, 15 minutes, 5 minutes, lahat sila bullish, aabot ka sa execution. Pero if the price do not correlate, let's say 4 hours bullish, 15 minutes bearish, 5 minutes bullish, hindi sila nagtutugma, do not proceed sa trading. Okay? Or sa pag-execute. Kumbaga, ita-trade ka blindly. So, you need to scale from higher time frame down to lower time frame. Scale from bigger picture down to the current price reaction. From macro to micro. Okay? Ito example yan. Key levels based on chart. For this example, apply natin sa Fartcoin. Okay? Basic lang to, kayang-kaya nyo itong gawin. Kahit hindi nagte-trade, kaya itong gawin. Yung ibang influencer, hindi naman nagte-trade, nagpo-promote ng XM eh. Joke lang. So, yan. So, weekly to weekly. And nilagay ko yung weekly high and weekly low. Yan, obvious sa chart. Kita naman. Ngayon, aabotin ka dito ng ilang months or ilang weeks bago pa matapik yung weekly mo or weekly high. Kaya bumababa tayo sa lower time frame. Pasok tayo sa daily. Okay? Nasa daily na tayo ngayon. Nakapture ko yung daily high and daily low. So, makikita mo na hindi pa rin gagalaw si market sa previous POI mo dahil daily pa to. Okay? Yang daily high and daily low, yung mga weekly, POI tawag doon. It means, point of interest, magte-trade ka once tumapik na si market sa daily low or sa daily high. Wala pa rin siyang galaw, baba tayo sa hourly. Okay? This time, naka-red frame na to dahil ginalaw na ni market yung baso. So, ito yung minark ko na hourly high, hourly low, and currently nandito si price. So, take note yung mga minamark ko na line, mag-iiba yan kung kayo yung trader. Kasi kayo makakaalam kung ano yung nakikita mo sa chart. By this time na ginagawa ko tong analysis na to, ito yung nakikita ko sa chart. Okay? Kaya wala makakapagsabi na yung line na ginawa mo is mali kasi ikaw yung trader na nakakita nun. Next. Punta tayo sa minutes. Okay? Ito yung minutes high and ito yung minutes low. So, ano yung ginagawa natin dito? Kina-capture natin yung pinaka-recent movement ng price. Yung pinaka-galaw niya. Kumbaga, kanina yung capture mo buong week. Sobrang lawak nun. Ngayon, binabol natin siya sa daily, sa hourly, tas ngayon nandito na tayo sa minutes. Itong minutes na to, possible na within the day, matapos tong galaw na to. Kaya siya scalper. Okay? And kung gusto nyo makita yung buong time frame na nilagay natin, ito siya. Okay. Now, pwede na ako mag-drawing. So, dito sa 1 week, ay, laki. Pasensya. Sa Canva ako nagtuturo. Pag sa PDF kasi, malabo. Parang relasyon nyo. Ba't di ko mapindot to? Aray ko. Sige na nga, ito na nga lang. Ayaw nang, ayun. Okay. So, itong weekly, matagal yan galawin. So, hindi yan yung magiging basis mo. Daily, sakto lang.
Harley nandito. Harley. Harley Quinn. Yan. Yan ay nilagay ko para meron tayo reaction. Then minutes. Mapapansin nyo, yung minutes low, sinip niya yung Harley low. Okay? So, ibig sabihin, ang gumagalaw ngayon sa market, sa Fartcoin, minutes, tsaka yung hours. So, saan papasok yung hours na time frame? Pasok siya sa day trader, tsaka sa scalper. Meaning, pwede mo to i-trade ng day trader, tsaka scalping. Okay? Kasi na-sweep niya. What if ta-targetin mo yung daily high? Then, kailangan mo ng daily high reaction. Much possible, dito niya i-sweep tong market. Kung gusto mo to-market ng mga ganyan. Copy. Dahil yung sweep niya sa minutes, hindi siya pwedeng to-market ng high. Yung galaw niya, pang minutes lang din. Let's say, for example, nandito tayo. Sabi natin, pasukin natin to sa loob. Yan, pasukin natin sa loob. Sabi natin, may reaction dito ng minutes. Nag-long position ka hanggang dun sa weekly. Okay? Hindi niya gagawin yun dahil yung capture mo, nasa minutes lang. Okay? Kung gusto mo maka-capture ng mga hours or daily movement, kailangan nagko-correspond yung time frame mo dun sa sinwip niya. Okay? So, pag si market, itong Fartcoin bumaba dito sa daily low, hindi yan basta-basta line lang. Galing yan sa daily. Galing yan ng mga June pa sa area na to. Strong yan. So, lalo na pag bumagsak siya dito sa weekly low, hindi yan basta-basta line lang. Galing yan sa March. Okay? Ibig sabihin, strong yung area sa market na yan. So, this is your top-down analysis. Pag ikaw ay scalper, mag-start ka lang sa 15 minutes. Then, bababa ka sa 5 minutes. Then, doon mo hahanapin yung entry mo. Kung ikaw naman ay day trader, mag-start ka sa 4 hours. Then, baba ka sa 15 minutes. Then, entry mo sa 5 minutes. Hindi ka maguguluhan dito. Kina-capture mo lang yung recent price. Okay? So, malalaman mo if yung price hindi dapat pupunta dito dahil ganito yung galaw niya. Doon yung malalaman na yung market, hindi pwedeng pumunta agad-agad dito hanggat hindi niya sinisip yung area. Okay? So, next. Price relative. Break muna kayo hanggang 6.